sa isang bata, mahirap unawain kung bakit tila hindi siya mahal ng kanyang ina. Lalaki siyang naghahanap ng pagkalinga. At kung minsan, siya ay naliligaw ng landas ng dahil dito. Ang sabi ng marami, walang ina na nakatitiis sa kanyang anak. Pero napatunayan ni Ramon na ang anak hindi rin kayang tiisin ang kanyang magulang. Kahit siya ay inapi at pinabayaan ito ng paulit-ulit. Ano man ang dahilan ng hidwaan at pagkakalayo ng loob sa pagitan ng magulang at anak, mahalagang unawain natin ang sitwasyon at ang kondisyon ng bawat isa. At kung tayo man ang nagkulang at nakalimot, dapat natin itong ihingi ng kapatawaran. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Si Ramon Borse, nakatira sa 48 gulang, tapos nakatira sa Purok sa Escanaway, Malilipot, Albay. Ano pinagkakabalaan niyo sa araw-araw? Ang pinagkakaabalan ko ngayon pag umaga, nagtitinda ng ulam, tapos pagkaubos ng paninda ng ulam, binawalisan ko yung mga paligid para malinis. Yun lang. Tapos sa bahay, kung ano ang nakalat na basura sa bahay, inaalis ko yun. Ba't mo ginagawa yun sa araw-araw? Kasi walang magawa. Dahil lang walang magawa o ano pa? Ba't ka nagtitinda? Bakit ka... Titinda nga para mabuhay ako at saka yung magulang ko. Wala naman pagkakakitaan. Ngayon, balikan natin yung kwento mo noon. Kwento mo nga sa amin tungkol doon sa pamilya mo. Una nating ikwento yung mga magulang mo. Kamusta sila noon? Ikwento mo sa akin yung mga yung nangyari sa inyo sa pamilya mo. Una, Nangyari ikwento sa mo buhay sa akin ko. yung mga magulang mo. Si nanay, si tatay. Kakilala mo. Pagkakilala ko sa magulang ko, mabait sila sa akin at sa mga kapatid ko. Ikwento mo yung nanay, tatay. Kamusta sila? Mabuti. Bilang magulang sa'yo. Mabuting magulang sila. Wala akong pinagsisisihan na sila ang magulang ko. Bakit mo nasabing mabuti silang magulang? Kasi Ano ang mga nagawa nila sa'yo? nagawa sa akin, pag may nagagawa kaming kasalanan, pinapalo kami, tapos para mag-stricto sila sa pamilya nila. Ano pa? Ano yung mga nakatandaan mo, yung mga magagandang bagay na naibigay ng mga tatay at nanay mo sa'yo? Naibigay nila sa Ano amin. muna sa akin? Ano ba pangalan ni nanay tsaka ni tatay? Yung tatay ko, Juliano, yung nanay ko, Natividad. So, yun nga, ikwento nyo, si nanay, sinong mas malapit sa'yo bilang anak? Sinong mas nagbibigay ng atensyon sa'yo? Nung hindi pa nagkasakit si nanay, ang nagbibigay ng atensyon sa akin, si nanay siyempre. Bilang anak na katulad ko, si nanay ang nag-aaruga sa akin. Noon, Dati pareha sila. sinong mas lamang? Mas labang si nanay. Si tatay, kumusta? Si tatay ganun din. Pero pag inaano kami talagang stricto yun. Mas maano pa nga si nanay kay tatay. Parang hindi nag-stricto si nanay. Mas stricto yun si tatay. Yun nga, gusto ko lang malinaw kasi doon sa, parang
naikwento mo dati sa amin, na yung dati, kwento mo sa akin yung dati na si tatay ang naging taga-depensa sa'yo. Dahil parang dati yata laging si nanay ang nagiging, ano mo siya yung pumapalo sa'yo, siya yung nagiging sa'yo. Parang feeling mo hindi ka nila mahal ng nanay mo. Dahil doon sa kwento mo yatang may, nung pinanganak ka, ikaw ang sinisisi ng nanay mo doon sa pangyayari. Yun, ikwento mo sa akin yun. Pinanganak ka. Sige, siguro nga. Pinanganak ako, linabas naman ako, normal Nagkasakit ako ng mga ilang buwan, nagkasakit ako ng tipos. Parang pag natatandaan ko noon, pag linalagay daw ako sa sahig, patay. Pag mga na yun, nabubuhay ulit. Ganito na ako ngayon. Ano ka ngayon? Naging epekto sa'yo na pagiging... Naging epekto nga sa akin ang mata ko. Sino nagkwento sa'yo ng mga bagay na yan? Nung pinanganak ka at yan naging sakit? Ha? Sino nagkwento sa'yo? Nagkwento sa akin yung matatanda sa akin. Tungkol sa sakit mo. So, ngayon, sino, yun nga, may kwento sa'yo ba na nung sinugod ka sa ospital? Yun nga, ikwento mo nga sa amin. Di ba sinasabi mo, pag nilagay ka sa sahig, patay. Oo. Pagka inangat, buhay. Pakwento mo nga ulit sa akin, malinis yun. Ilinis mo nga lang sa akin yung kwento mo nga. Yung, pag noon kasi may sakit kang common typhus, tapos dinala ka sa ospital. Paulit mo lang. Dinala daw ako sa ospital. Sabi ng doktor sa nalaman ko, wala pa daw akong kung sa to lang. Ba't i-ineksyonan pa ako? Hindi naman ako i-ineksyonan kasi wala pang tulang. Dahil nung bata ka, nung nagsimula yung sakit, nung di ba, dati pinanganak ka normal. Oo. Tapos, paano nagsimula yung naging ganyan yung kalagayan mo? Sinilak ako noon April 26, pinanganak ako ng April 26. Nung umiyak daw ako Mayo. Pag iyak ko, ganito na ang itsura ko. Yun ang ngayon. Dolo diferensya na yung paglakad, tapos yung mata ko naging ganito na. Normal naman ako. Naging naging duling at tapos ang paglakad ko parang lasing. Ako pag nagkasakit na ako. Tapos yung pag ko nagkasabay-sabay na, naging duling at parang lasing ng maglakad. Yun na nga. Nung pag-aral ko, parang 8 years old na ako nag-aral ng grade 1. Tapos, yung pag-umpisa ko ng pagpasok sa paaralan, parang ayaw kong pumasok kasi pagdating ko pa lang sa paaralan, tinutuksonan nila ako. Mabuti nga, may kabarkada akong 4. Yun ang nagtatanggol sa akin. Bakit? Ano ba tinutukso sa'yo sa eskwela? Tinutukso nga ang kalagayan ko Parang, nag-aral ka, hindi ka naman nakakakita, duling ka. Ang paglakad mo parang lasing.
mabuti nga, may apat na kakampi ako sa paaralan. Yun, naging kakampi ko na sila. Pag inaaway nila ako, sila ang kakampi ko. Silang apat. Nakikita ko naman masipag ka eh. Parang masipag ka mag-aral, gusto mag-aral. Pero bakit hindi ka nakapagtapos ng high school? Yun nga, hindi ako nakapagtapos kasi nung nagtungtong ako ng grade 6, hanggang ng grade 6 kasi ako, pag may mag-aaral ako ng sekundarya, sabi ko, hindi na ako mag-aaral ng sekundarya. Tinutuksong ako dito sa paaralan ng elementary, doon pa sa sekundarya. Mabuti pang dito na lang ako sa elementary magtapos. So, nung desisyon mo sa sarili mo, hindi ka na mag-aaral, anong ginawa mo? Ang ginawa ko nung pagka-graduate ko ng elementary, para may pinagkakabisihan ako, naghahanap ako ng mga yung kaya kong gawin. Tulad ng pagtitinda ng ice candy, tapos yung mga lutong bahay. Minsan nakikihalubilo rin ako sa mga kabarkada ko. Yun. Ano pa? Ano pa yung mga titinda mo? Balita ko, nagtinda ka raw sa parang terminal ng bus eh. Oo, nagtinda ako sa bus terminal ng mga abaniko, yung mga yung mineral water para pinagkakabisihan ko nga yun. Ngayon, balikan natin yung kay Tatay Juliano. Ano bang nangyari kay Tatay Juliano? Tatay Juliano, si Tatay Juliano, kwento niyo sa akin. Ano ba nangyari sa kay Tatay Juliano? Kay? Tatay Juliano. Si Tatay. Tatay mo. Yung tatay ko, talagang stricto yun. Pag hindi kami kumikilos pag inano kami na hindi kami kumikilos ng pinag-uutos nila sa amin, pinapalo kami noon. Para magsunod sa utos niya, para hindi kami mapagalitan o mapalo, inaano mo na lang. Nasaan na si Tatay Juliano? Si Tatay Juliano, nasaan na ngayon? Patay na. Yun, kwento mo sa amin. Yung ano nangyari kay Tatay Juliano, namatay, inatake sa puso, namatay. Kaya kami ngayon, kami na ang sarili. Sinong kayo? Sinong naiwan nung nawala si tatay? Sinong naging kasama mo? Si nanay. Nanay. Si nanay Natividad. Bakit? Nasaan yung mga kapatid mo? May mga kanya-kanya na silang pamilya. Ako na lang wala. Bakit? Noong pamamba, iniwan na kayo ng mga kapatid mo? Kwento mo nga sa akin yung mga kapatid mo. Ilan ba kayo magkakapatid? 5. 5 kayong 5 kaming magkakapatid. pang ilang ka? Pang-4. 4. So, ikwento mo nga sa akin yan nung ba't naiwan kayo ni Nanay Juliana? Naiwan kayo dito ni Nanay Natividad. Nung naiwan kami ni Tatay Juliano, kung nga sila may
kanya-kanyang pamilya na. Eh kami dalawa na lang kaming dalawa ni Nanay Natividad. Ako minsan sila ang bumubuhay sa amin para maging ang pagkain namin masarap. Tapos ako nagtatrabaho rin. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi nga gusto ko rin magtrabaho para mabuhay rin ako, hindi ako humingi sa kanila paminsan-minsan. Pag humingi ka kasi, may maririnig ka eh. Eh mabuti pang ikaw na lang ang magkayod. Di mo pa akong bigyan ng sample. Ano yung mga sinasabi mong naririnig? Ano yung naririnig na yan? Bigyan mo nga ako example nun. Naririnig kanino? Pag humingi ako? Pag humingi ako, aanin mo yan. Ano mga sinasabi nila? Eh siyempre, pag humingi ka siyempre may maririnig ka. Na kung aanin mo, kung iaano mo yun, di mabuti pang hindi ka na maghingi. Ikaw na lang magkayod. Kwento mo sa akin. Eh dati, nagka-girlfriend ako. Doon sa sa pagtinda ko sa terminal. Kilala ko si Mia. Doon sa terminal ng tinitindahan ko ng mga abaniko. Ginaya ko siya dati magsini. Sumama naman siya. Nagkapalagayang loob kami. Tapos nung inuwi ko nga siya dito. Na yung kalagayan ni Mama para siya. Umayaw sa akin. Doon mo ako simulan. Pinapili ako ni Mia kung sino ang pipiliin ko, yung magulang ko o siya. Tapos, pinili ko yung magulang ko para Bakit? magsasakripisyo na lang ako sa sarili ko para sa magulang ko. Si Nanay, humiga siya sa balkon. Tapos, palabas siya ng pasyon. Magdamag siyang nagbasa ng pasyon. Humiga ng parang siya. Nahulog sa pader. Ganun na nga ang nangyari. Nagkaroon siya ng sugat sa ulo. Tapos, yun na nga, sinugod namin sa ospital. Yun na nga ang kinalabasan. Naging, na siya. Naging ganyan na ang pagsalita niya. Hindi na nakakilala. Pinagbubuntis ako ni Nanay. Nahuli ni Nanay ng babae si Tatay. Ako na yun ang pinagbubuntis. Tapos parang sinisisi niya pag parang malas daw ako sa buhay. Paglabas nga, akong sinisisi niya. Maging, para hindi ako malas sa buhay, sinikap kong maging, kung mahigos. Para hindi ako pagsisi na ganyan nga. Namabain na si Tatay. Paglabas ko,
ako parang akong sinisisi na ano, parang ako daw ay malas. Sinikap ko naman na parang hindi ako malas. Ginawa kong lahat para maging masaya siya sa pag ano ko, sa pag ganito na ang itsura ko. So, pinakita mo lahat kay nanay. Pinakita kong lahat para hindi ako pagsisihan ng ano. Nung namatay si tatay, Nung namatay si tatay, ako ang sinisisi Nino, na maging sino kisisi sa'yo? si nanay. Sinikap ko naman para hindi ako pagsisihan kahit ano ginagawa ko. Ano yung mga ginagawa mo? Tulad na, Kung ano, ginagawa, yung ano, yung inuutos niya, sinusunod ko. Lahat lang sinusunod ko para hindi sila magsisi. Palaging ako na lang ang sinisisi. ngayon, anong ginagawa mo? Anong gusto mong mangyari? Kung anong pinagagawa nila sa akin, di gagawin ko. Kung saan nila ako inuutosan, di sinusunod ko naman sila. Ngayon, di ba dalawa na kayo ni Nanay Juliana? Anong gusto mo mangyari ngayon sa inyong dalawa ni Nanay Juliana? Ano pa ba yung pwede mong ibigay kay Nanay Juliana? Ano pa ba yung gusto mong ibigay? Ano pa ba yung gusto mong ibigay? Ano pa ba yung gusto mong mangyari? Ngayon na nabubuhay siya, parang hindi ko nga siya maiwan-iwan. Sabi ko nga, hindi niya ako pinayagan na kung ano ang gusto ko, hindi niya pinapayagan, di sinusunod ko naman. Mensahe, may gusto ka bang sabihin kay nanay? Kunyari ako si Nanay Natividad. Ano yung mensaheng gusto mong paratingin kay Nanay Natividad? Kunyari ako si Nanay Natividad, ako kausapin mo. Ano yung gusto mong sabihin kay Nanay Juliana? Sabi ko, lahat sinusunod ko. Ngayon, dapat sundin mo naman ako kung anong gusto ko. Kung ayaw mo, di wala akong magagawa. Pero kung gusto mo, ikaw ang masusunod. Sa akin ang nanay ko. Pag nawala-wala nga ako, kahit sandali, hinahanap niya ako. Parang hindi ko siya pwedeng maiwan-iwan. Ganun nga. Ngayon nga na sabi ng papunta ng Maynila, umiyak siya lalo. Kagabi pa. Sabi ko, para hindi ka umiyak, hindi na lang ako pupunta. Ako nga ang palaging hinahanap niya. Gusto ko makalaho ako dito. You know? Gusto ko sa pagtulog ka sa'yo. Dito. Salamat na lang sa tulong ko sa'yo. Kung ano ang gusto mong iparating ko sa'yo. Salamat sa lahat na tulong na ginawa ko sa'yo. Ako ang nag-aruga sa'yo nung nagkasakit ka. Nay, nandito ako para suportahan ka. Kahit ganyan ang ayos mo, handa akong magsuporta sa'yo hanggang mamatay ka. Ako ang nag-alaga sa'yo nung nagkasakit ka. Hanggang andito ako sa tabi mo. Hindi ako mawawala sa'yo. Mawawala ako sa'yo pag wala ka na rin. Pero kahit mawala ka, nandito ako sa ibabaw ng mundo para
alagaan ko silang mga anak mo. Manono naman hidaan. Ikaw ang pag-asa ko, Nay. Ay, Nay, I love you to all na binigay mo sa akin na magmula ng bata pa ako hanggang ako'y tumanda na. Maraming salamat sa ginawa mo sa akin. Hindi ko yun makakalimutan hanggat ako'y nabubuhay. Ikaw ang pag-asa ko. Dr. Ray, ano ba talaga yung typhus? Is it a virus? Bacteria? Ano ba yan? Ito ay isang bacterial infection bacteria. na nakukuha sa maruming tubig at maruming pagkain. Aha. Ito po ay nakukuha sa pamagitan ng maruming kamay, maruming proseso ng pagluluto, lalo na kung carrier ang nagsisilbi, Oo. pinasok sa bibig, tapos Oo. pumasok sa sistema ng pasyente. Ito'y nakamamatay Aha. kung ito po ay hindi maaagapan. Oo. Sa kaso natin bagong, baby pa nagkaroon ng typhus Paano yun? Actually, nagulat nga ako kasi very rare. Oo. Very rare ang magkaroon ng typhoid sa ganyang edad, lalo Oo. sa sanggol. Usually, very common, mataas ang occurrence, 2-year-old and Above. above. Mga school Oo. children. Oo. Ayan. Kasi Oo. sila yung kung saan sila humahawak, Oo. yung mga ganung tipo. So, very common yung doon. Kaya, very rare itong nangyari po ito. Pero, alam mo naman kasi sa kanayunan, di ba, pagka mayroong mataas na lagnat ng isang bata, naku, natipos yan. Aha. So, yun ang thinking oo, ng mga oo. kanayunan natin. Oo, Di ba? So, oo. yun ang tumanim sa isipan siguro ng ating pong si Ramon. Di ba? Oo. Pero, for all you know, baka mamaya hindi pala tipos So, pwede din. palang hindi typhus yung saging sakit niya. Kung 1-month-old lang ang Oo. sanggol, pwedeng balikan ko ang nanay. Baka may impeksyon ang nanay Okay. habang manganganak siya, Okay. or may impeksyon ang lagusan Oo. nung siya'y nanganak, Oo. nakuha ng baby Nakuha at ng nag-manifest bata. nung mga 1 o 2 buwan yung bata. Pero Dok, teka, balikan natin Kasi itong si Ramon, nilagnat ng paulit-ulit Walang tigil, nilalagnat, Yes, oo. tinatakbo ng tinatakbo sa ospital. But ito ay isang simptoma Na impeksyon. infection, not necessarily ng typhus. Not necessarily typhus, ang very common pa rin is Oo. virus pa rin. Oo. Tapos meron din bacterial infection. Maraming klase yun Maraming Ang daming klase, no? Maraming infeksyon, Aha. virus, Aha. parasito, Aha. bacteria, so marami. Ano Lalo na- ang Dok? Ano bang uri ng pang-testing, Okay. if I may say so, no? Para matiyak na ito'y typhus nga at hindi iba. Ang ginagamit po natin, meron tayong blood culture, pinapatubo natin. So, blood, dugo. Blood test. Kukunan blood siya ng test. dugo. Opo. Meron Oo. din po kami ginagamit. Kung ito'y typhoid, yung dumi ay ipapakulture natin. Yan, yung Oo. dalawang yan. Pwede rin po ang ihi. Depende kung anong estado mo nakita ang pasyente. If this is real typhoid, depende kung anong estado. First week ba? Second week? Third week? Mo Bakit ganun, Dok? Oh, Bakit? kasi nga, may pagkakataon na dahil sa napabayaan na yung impeksyon, Oo. pwedeng pumasok na yan sa dugo, pwedeng pumasok na yan sa ibang sistema Aba, ng ganun katawan, pala yun, ano? pwedeng pumasok sa brain. Brain. May magkakaroon, pwedeng sa Kaya meningitis. Kaya pala sinasabi nila na pagka pagka ang isang tao para bang Titipos, nadidiliryo. nadidiliryo, parang Oo. nasisiraan ng Yes. bait. Yes. Ay, natipos, ganun. Totoo yun. So, totoo yun na Totoo talaga yun, nagkaka-epekto na pala sa pwedeng brain. maapektuhan ang balot ng brain or yung brain mismo. Okay. Depende kung hindi talaga maagapan. At ito ay nakakapinsala sa function ng brain. Lahat ng sistema natin, it could affect the heart, it could be Oo. affect the Oo. intestine, it could be affect the brain. Marami pong pwede ma-affect pagka napabayaan po at hindi naagapan. So, ibig niyo sabihin, Doc, pwedeng gamutin. Madaling gamutin. Madaling gamutin. Kung maagapan at kung tama ang diagnosis. Una-una, kailangan tama ang diagnosis. Kasi kung tama ang diagnosis, tama ang gamot. Oo, tapos dapat tama din ang gamot. Yes, oo. Pag gumaling, halimbawa napagaling, ito ba'y nag-iiwan
ng sabihin na nating mga kapansanan o mga hindi ka nais-nais pa rin sa katawan ng Actually, tao? napakaganda ng prognosis ng typhoid kung maagapan at tama ang gamutan. Why? Mahirap na lang po talaga pagka nag-delay ka at nagkaroon na ng mga pumasok ka talaga sa dugo, nagkaroon ng bacterial infection ng dugo, bacteremia, sepsis, nagkaroon na sa brain, yan pwedeng magkaroon ng sequela or sequelae. Okay. Mga komplikasyon na pwede mag-manifest kung sakasakali pag-uwi sa bahay or pagtanda. How soon nagkaka-epekto o nakikita ang epekto niyan sa katawan ng tao? Depende sa naturalesa, immune system ng pasyente. Ay, pag mahina ang Oo. resistensya, mabilis. Yes, totoo ka. Okay. Depende kung naagapan nga at tama ang gamot. Diba? Kasi kung hindi tama ang gamot, ang patagal ng patagal, nagkakaroon ng Oo, komplikasyones. oo. So, Doc, ganito yan. Halimbawa, nilagnat yung bata, ipagpalagay na natin, no? Inilagnat yung bata. Nanay ako, no? Ganong katagal yung lagnat bago ako dapat mag-alala? Kasi, alam mo naman, pag mami, sige, painumin natin yan ng pampaalis ng lagnat. Ganun lang naman yun, no? So, how long bago ako mag-alala? Aba, teka muna, hindi ito ordinaryong lagnat. Ako sa practice ko, pag kasi mahigit 24 oras na ang pasyenteng nilalagnat, okay? Umabot pa ng 48 oras, Dalawang nagbibigay araw ka na. ng paracetamol. Oo, okay? At hindi pampababa pa rin ng nawawala lang. Kasi usually, pag viral infection, madali lang. No? Mawawala ka agad yan. Pahinga, maraming tubig, vitamins, paracetamol, Ganun tapos ba yan. yun? Pag viral infection. Pero pagka mahina ang resistensya ng pasyente, Okay. at yung bacteria yung may viral ay nauwi pa sa bacterial infection, Oo. okay? Yan, tumatagal yan. Lalo na sa Pilipinas, ang daming sakit, di ba? Pagka ngayon mahigit 48, mag-isip ko, baka dengue yan. Oo. Baka trangkaso lang ba yan? Oo. So maraming klaseng infection. So, sabi ko, pagka more than 48 hours at wala pa rin pagbabago, pabalik-balik pa rin, dali mo na kaagad sa doktor. Oo. Kasi tiyak na may infection yun. Yes. Aalamin lang kung ano yung naging... Kaya huwag kang magtataka, bakit ang daming hinihingi? Oo. Eksaminasyon sa dugo, ihi, Oo. dumi. Oo. Para malaman Kasi talaga kung kung saan ano, no? nanggagaling yung infection. Naalala ko nung maliliit ang mga anak ko, merong ini-iniction dyan Yes. at a certain number of months, no. Yung Kung- DPT yung Oo. DPT ba yun? Maraming yung tawag klase ng mo? bakuna. No? Oo, Sa expanded oo. program of immunization, may bakuna for diphtheria, pertussis, tetanus, yan yung binabanggit mo. Oo. Meron din sa typhus. Typhus sa typhoid, meron na rin, ano? Meron. Typhoid. Meron pong ini-inject, meron din pong oral, pero hindi na masyadong ginagamit yung oral ngayon yung injectable na o yung ini-inject. Binibigay 2-year-old and above And po. above, oo. Tapos, every 5 years, booster. Oo. Itong tipus, Ayun, 2 years old, 2 years oo, old. binibigyan na po, may bakuna po, ini-inject. Oo. After 5 years or 3 to 5 years, may booster. May na booster, binibigay. kailangan dagdagan pa yung Oo. una. Oo, lalo na po kung may endemia or endemic sa area. Ibig ng sabihin typhoid. laganap Laganap sa po. area Yes, yung tipus. Typhoid, opo. So importante pala, Doc, yung booster na tinatawag. Importante. Kaya nga po booster, ibo-boost pa lalo para mabigyan pa lalo ng sapat na proteksyon Oo, yung oo. bata. At lalo't higit, mahalaga yung vaccinate ang mga Yes. bata, Opo. ang mga babies, no? Yes. At- oo. Well, ang pinaka-importante sa lahat, alam mo, Ate Mel, malinis na kapaligiran, Importante, malinis na oo nga. kamay, malinis ang nagki-caregiver Oo, doon sa bata. Kasi oo. posible naman talaga na sa mga pedya or sa mga 1-year-old, pwede magka-typhoid Oo. Although very rare. Depende kasi, baka mamaya yung nagtitimpla pala ng gatas, Nako, oo. may carrier siya ng typhoid, oo. o kaya marumi yung tubig na ginagamit, hindi na So, pakuluan. okay, dapat pakuluan. maraming aspeto. Oo. Dok, dami ko natutunan sa iyo, ha. Oo. Thank you so much. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you.